Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Ikaw ba'y teacher, master teacher, head teacher, school head, district official, division official? O ikaw ba ay pastor, pastora, preacher, Bible teacher? O ikaw ba ay evangelist, soul winner? O ikaw ba ay government official, kagawad, kapitan, municipal councilor, vice mayor, mayor? O ikaw ba ay provincial board member, governor, vice governor? O ikaw ba ay congressman, senador, at iba pa? Kung ang iyong profession o bakasyon ay may kaugnayan sa speaking, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang sa wakas. Siya nga pala, ako po si Villamor B. Camilang Jr., taga Villasis, Pangasinan, brain stroke survivor, person with disability o PWD, pero may silbi by God's grace for His glory. Smile tayong lahat. You are viewing the part 2 of the topic, modulation of voice and speaking. And our subtopics are components of voice modulation. There are 5 components of voice modulation. 1. Pitch. 2. Volume. 3. Tone. 4. Pace. And number 5. Pause. The importance of voice modulation. 1. It conveys emotions. 2. It highlights important points or key points. Number 3, it gets the attention of the audience. Ngayon, our next subtopic for part 2 is guidelines of voice modulation. Ano ba sa Filipino ang guideline? Sa Filipino ang guideline ay alituntunin. So kung guidelines ay plural siya, mga alituntunin sa variation ng boses, sa pag-iba ng boses. Ito man ay pitch, volume, tone, pace, or pause. Are you ready sa guidelines of voice modulation? Diyan ka lang. Siguro mas maganda ko habang ikay nanonood ay mag-snacks ka o kumain ng lunch o kahit na ano. Since modulate means adjust, vary, change, or control, the first guideline is diyan ka lang. Begin speaking with high pitch to foster enthusiasm or foster energy. Dapat mag-umpisa na may mataas na pitch para sumigla ang buong mundo. Sumigla ang iyong mga estudyante kung ikaw isang guro. Sumigla ang audience mo bilang pastor. Bilang isang counselor, dapat sila ay masigla. Kasi enthusiasm is contagious. Ang enthusiasm ay nakahahawa. Kung ikaw bilang preacher, teacher, speaker ay masigla, ang sigla mo ay dapat nakahahawa. So always begin with high pitch as you start speaking. High pitch dapat.
bilang classroom teacher. How do you begin your speech or speaking? Good morning, class. How are you today? I am happy to see you again, and I am excited to teach you today. Dapat ganun. Kung ikaw naman ay isang paletisa, naimbagag sapoy amin apo, panang, ano nga, Lopez. Naimbagag sapoy amin apo. Kung ikaw ay isang teacher. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan. And I'm excited to share God's Word today. Are you ready to listen to the Word of truth today? Always speaking with high pitch and speaking to foster enthusiasm, zeal, or energy. Do not forget number 1. Begin speaking with high pitch to foster enthusiasm or promote energy or exude enthusiasm. Number 2. Vary pitch or adjust pitch in presenting series of ideas. Yung magkasunod-sunod na ideya o konsepto, dapat ang pitch mo ay paiba-iba. Yung low, siguro, tapos medium, high, medium, low. Dapat ganun ang pitch mo kapag ang yung sinasabi ay magkakasunod-sunod na ideya. Halimbawa, tayo mga Pilipino ay dapat palaging makadiyos, makatao, makabayan, at makakalikasan. So yun, series of ideas. Dapat vary your pitch. English naman kung ikaw isang teacher. Christian giving must be cheerful, God glorifying, and Christ-centered. That's guideline number 2. Vary pitch in presenting series of ideas or adjust pitch in presenting series of ideas. Number 3. Observe change of pitch in transition of ideas. Observe change of pitch in transition of ideas. Na ikaw ay alis na mula sa unang point tapos pupunta ka sa second point. Dapat ang pitch mo ay mag-iiba. Example. The first great commandment is love the Lord your God with all your heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Ngayon, proceed ka sa next point. And the second great commandment is love thy neighbor as you love yourself. So, tumaas ang pitch ko sa second point. Number 4. Are you ready? Observe high pitch in engaging the audience. Dapat kapag isinalim ang audience mo, itaas mo ang pitch mo. Kung magtatanong ka, dapat high pitch. Example. Kumusta na kayo? Are you excited? So, mataas ang pitch. Payag ba kayo? Are you agree? Are you happy? So, mataas ang pitch. Gusto bang matuto today? Mataas ang pitch pa rin. Number 5. Increase volume for content words and emphasizing points. Again, increase volume for content words and emphasizing points.
So, increase volume. Dapat mas lakasan. Increase volume. Sa pagsasabi ng mahalagang puntos. Increase volume. Dagdagan ng lakas ang boses mo. Sabi niya content words. So dapat alam mo ang mga content words. What are these content words? Mga salitang pang nilalaman. Siya nga pala, ano ang content word? Content word is a word that carries meaning in a sentence. Gaya ng mga nouns, pangalan. Main verbs, pangunahing pandiwa, like tumakbo, kumain, sumasayaw, nagsasalita, nagsusulat, nagbabasa, kumakanta, tumutula, umuutang. Main verbs, singing, eating, running, walking. So, main verbs, nouns, adjectives, lahat ng pang-uri ay content word. Example, gorgeous, subtle, sumptuous, beautiful, rainy. So lahat ng pang-uri ay malakas ang boses. Ang boses mo ay dapat loud. Say the word louder. Example ng mali. God is good. Mali kasi yung good ay adjective, dapat nilakasan mo. Gawin natin tama. God is good. I raise my pitch pa. Yung good ay adjective, kaya dapat malakas. Increase your volume. God is good and faithful. Faithful is adjective. Ngayon, dagdagan natin ng adverb. God is good all the time. All the time is adverb. So, ilan na yung content words na nasabi ko? Nouns, main verbs, adjectives, and adverbs. Kaya, kung main verbs, hindi kasali ang linking verbs. Modal verbs. Kapag linking verbs, yung mga is, are, were, was, ay hindi siya may diin. Hindi malakas ang boses doon. So, mali ito. God is good. Hindi. Ang is ay hindi idinidiin. Yun ay mahina lamang ang boses. God is good all the time. Hindi. God is good. Mali yun. They are eating. Yung are ay hindi siya content word, sapagkat iyon ay linking word. Ano pa? I shall return. Yung shall ay auxiliary verb. So hindi siya dapat idinidiin. Yung I tayo magdiin. I shall return. So sa I siya ka-return. Wala sa shall. I shall return. So mas malakas sa return at saka sa I. Hindi po sa shall malakas ang tinig. Kasali ba ang interrogative pronouns sa content words? Yes, yes. Interrogative pronouns like why, how, where, when, what,
who, whom, whose, which ay dapat malakas. And also demonstrative pronouns like these, singular, these, plural, that, those. Yan naman ay other pronouns depende sa context. Like personal pronouns, my, tsaka I. Example sa Psalm 23:1. We have these words like the Lord is my shepherd. I shall not want. Ngayon, let's recognize these words kung saan sila kabilang na speech o part of speech. The, ano ito? Ito ay article. Ang article ay hindi po siya content word. Siya po ay isang function word. So, hindi siya malakas. Ang is ay linking verb. My is pronoun. At siya ay personal pronoun. Pwede siyang lakasan. Depende sa context. You're talking about your relationship with the Lord or shepherd, lakasan ang mind. Shepherd is noun. I is pronoun. So, lakasan kasi yun ay may konteksto. Sino ka sa shepherd? At sino ka na nagsasalita? You are satisfied. Kaya I, sabi mo. Shall is auxiliary verb. Not is adverb sa dapat malakas. Want is main verb. So, ganito siya. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ganoon ang tama. Hindi. The Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi. Mas maganda ito. The Lord is my shepherd. I shall not want. The Lord is my shepherd. I shall not want. So, yon. So, content words are spoken loudly. Dapat malakas ang tinig kapag content word ang iyong binabanggit. Isa pang verse, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yon. My content words, meron ding function words. And function words are not spoken loudly. Dapat yung normal lang. Hindi siya malakas. Wala siyang diin. Hindi mabigat ang pagpigkas sa mga function words. At ano-ano ang mga function words. Heto na. Articles. And what are the articles? Article a o a. Article da o di. Hindi ganito. An apple. So, nagdiin ka sa an na article. Hindi ka learn. Dapat sa apple ka magdiin kasi ang apple ay noun. An apple. Ganon dapat. A boy. Hindi a boy. The president ay mali. Walang diin ang the kasi ang the ay article. Doon ka sa president magdiin kasi ang president ay noun, pangalan. The president of the Philippines is Bongbong Marcos Jr. Maliban sa articles,
Ano pa ang mga function words? Preposition. Example. Of, for, and, but, or, yet, to, at iba pa. So sa gift exchange, kapag ikaw ang MC, huwag diinan ng to. Ganito dapat. To our Vice Mayor, Gerald Tan. To our Vice Mayor, Gerald Tan. Hindi to. Huwag diinan ng to. Kasi ang to ay function word. Yan ay preposition. Doon ka magdiin sa R at saka Vice Mayor. Kasi ang R ay pronoun. Tapos Vice Mayor ay noun. So, ganito dapat. To our Vice Mayor, Gerald Tan. Hindi, to our Vice Mayor, Gerald Tan. Mali yun. Kung regalo naman, to Villamor Kumilang. To Villamor Kumilang. Hindi. Doon ka magdiin sa Villamor Kumilang. Huwag sa to. To Villamor Kumilang, Jr. This is for you. Hindi, this is for you. Walang diin ang for kasi yan ay function word, preposition. So, ang mali ay ito. This is for you. Ang is ay linking for, dapat walang diin yon. Ang for ay preposition, walang diin yun, hindi siya malakas. Sa you tayo magdiin at saka sa this. This is for you. Mas maganda, di ba? I bought this for you. I would like to sing today for you. I dedicate this song for you. Function words. Ano pa? Conjunctions. So, hindi kabilang sa preposition ang and, but, yet, or, nor, and so. Sila ay kabilang sa conjunction. Oo, conjunction sa lahat kabilang. Example sa Matthew 6:32. Naroon ang conjunction na but. Karamihan sa aking mga narinig ay may diin ang but nila. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag lakasan ng conjunction na but. Doon ka maglakas doon sa seek, doon sa main verb na seek. So ganito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So lang diin ang conjunction. And, but, yet, or, nor, at saka so. Malapit nang matapos. Number 6 na. Observe soft tone of voice and emphasizing love, concern, and seriousness of a matter and response. So, if you speak about love, concern, serious matter, dapat ang tono ng boses mo ay soft, hindi siya loud. Magbago ka na. Hindi yon appropriate. Dapat soft ang boses. Kaya sa loob ng classroom, mas may impact ang boses ng teacher kapag ito ay soft. Mga anak, magbago na kayo. I am praying for you. Sana mag-aral na kayong mabuti. Pero kung malakas, I think na iyon ay
Hindi siya impactful, kundi may less impact na. Magbago na kayo. Magbago na kayo. Pati sa preaching, dapat gumamit ng soft voice. Mga kapatid, magbago na po tayo habang wala pa ang Panginoong Hesus Kristo. Kung malakas ang boses, well, depende sa teacher kung yun ang gusto niya. Ang aking experience ay mas may impact ang soft voice. So tama ito, gumamit ng soft voice kapag ang binabangkit mo ay serious matter. Mga kaibigan, magbago na po tayo. Tayo po'y magsisi na sa ating mga kasalanan. Ngayon na, hindi bukas, kundi ngayon na. Magsisi na po tayo. Ating talikuran ang kasalanan. Number 7, at ito ay repetition na aking sinabi kanina. Vary volume and pitch, pace and tone of voice in series of ideas. So kung magkakasunod-sunod ang ideya, ibahin ang volume, pitch, tone, pace, and pause. Dapat magkakaiba. Let's go to the example I gave you kanina. Tayo mga Pilipino ay dapat palaging makadiyos. So ang tono mo ay dapat seryoso ka. Makadiyos. Ang susunod ay makatao. So anong tono mo? Makatao. Ang susunod ay makabayan. So dapat strong ang boses, firm. Makabayan. So lakasan ang volume. At ang huli ay makakalikasan. So dapat ang tono ng boses po ay engaging at saka nagmamakaawa. Makakalikasan. Diba? Another example, Galatians 5:22 speaks of the fruit of the Spirit, namely love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faith, and self-control. I repeat, Galatians 5:22 speaks of the fruit of the Spirit, namely love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. So do not forget modulation of voice in speaking. There is variation of pitch, volume, tone, pace, and pause. I'd like to recite Psalm 23, 1-6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Thank you for viewing this video, Modulation of Voice, Part 2. God bless.
Tandaan, may hirit pa ako, no? Ang boses ay dapat hindi flat. Hindi siya dapat monotone. Hindi siya dapat flat o monotone. Dapat may variation. May modulation dapat. See ya when I see ya.